Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si Alexis May Gutierrez. 26 years old at tubong Pampanga pero nakatira ngayon dito sa Maginhawa, Pasay City. Silent subscriber mo ako since 2023 at marami-rami na akong napapakinggang kwento sa inyo na may halong kababalaghan o katatakutan. Kaya eto, naisipan kong i-share din sa inyo itong naranasan kong kababalaghan way before noong bata pa lamang ako. Sa totoo lang niyan, Papa Dudut, ay wala akong third eye. Yon ang pagkakaalam ko. Kasi nung una talaga ay hindi naman ako nakakakita o nakakaramdam ng multo o mga unseen presence sa paligid ko. Although nasa lahi talaga namin ang pagkakaroon ng third eye. Ang mga tiyahin at tiyuhin ko at karamihan sa mga pinsan ko ay nakakakita talaga ng mga multo at iba pang mga nilalang na paranormal. Pero si Mama, ako at ang mga kapatid ko, never talagang nakaramdam o nakakita. Pero hindi ko alam na darating pala ang araw na mabubuksan na lamang ang third eye ko nang hindi ko ine-expect. Isang araw ay tumawag po yung lola ko na doon daw muna ako tumira sa bahay niya sa Arayat, Pampanga ng 1 taon. Pumayag naman ako at mga magulang ko sa gusto ni lola dahil nangako itong siya na ang sasagot ng pagpapaaral sa akin habang naroroon ako sa kanyang bahay. Anyway, napakalayo po ng bahay ni lola sa municipal or main place. Mga ilang barangay yata ang layo. Pagdating ko doon around 6:30 PM na. Agad kong tinawagan si lola na parating na ako dahil yun ang bilin niya sa akin para makapaghanda daw siya. Pagtawag ko kay lola ay sinabihan niya ako na pumunta ako doon sa may sitio na pathway kaya nag-tricycle ako at pumunta naman doon. Pero pagdating ko doon ay parang abandonado na siya. Like wala na talagang mga bahay. Tapos ay ang baho-baho pa ng paligid. Paglingon ko sa bandang kaliwa ay may nakita akong sign na welcome to barangay. Pero punit yung kasunod niya na word. Nagtaka ko kung nasaan ako. Ang alam ko ay sa barangay Lakmit matatagpuan ang bahay ni lola. At natatandaan ko naman ang ruta papunta doon. Pero sa pagkakataong yon ay iba ang paligid sa pagkakatanda ko. Tapos ay madilim na rin dahil walang mga street lights. Sa takot ko kaya tumakbo ako pabalik sa pinanggalingan ng tricycle pero nagtaka ako kung bakit parang paikot-ikot lamang ako. Tapos yun na, naalala ko yung sinabi ni lola sa akin. Nabalik na rin daw yung damit pati na rin yung underwear ko. So ayun na nga ang ginawa ko, naghanap ako ng talahiban at mabilis akong nagbihis ng damit. Binaligtad ko lahat ng suot ko tapos ay tumakbo naman ako ulit at may mga tricycle na dumaan. Madami sila. Pumara ako at sumakay. Tinawagan ko ulit si lola ngunit hindi sumagot. Mga 7:40 na yon, kabado na talaga ako like sobra
At doon nagtanong yung driver na saan daw ako pupunta. Tapos ay hindi ko siya sinagot dahil nagka-panic attack na ako. Nang biglang may narinig ako na nagsalita sa likuran. "Kanino ka bang anak?" Tanong niya na pahinhin. Sinagot ko ang pangalan ni Lola at bigla na lamang nagdilim ang paningin ko. Nung gumising na ako ay nandun ako sa bahay ni Lola. Sobrang strange at creepy niya. Sabi naman ni Lola na nakita niya daw ako sa waiting shed na mahimbing ang tulog kaya inutusan niya si Mang Kiko na dalhin ako sa bahay. Tumingin ako kay Lola na may pagtataka na parang basta hindi ko alam. Ang alam ko ay totoo talaga ang nakita ko. At doon na nga nagsimula ang lahat, Papa Dudut. Nagsimula na akong makaramdam ng kung ano-ano lalo na tuwing gabi. Nagsimula sa mga anino hanggang sa nagkaroon ako ng sleep paralysis. During sleep paralysis ay may nakikita na akong mga hindi kaaya-aya. Tulad ng mga aninong nakatayo sa kwarto namin habang natutulog si Lola. At iba pa namin kasama sa bahay. Dahil dito ay nagpasya si Lola noon na bumili ng lampshade at nakabukasyon habang natutulog kami. Pero Papa Dudut, lalo pa yatang napasama dahil kapag nagkakaroon ako ng sleep paralysis ay hindi na anino ang nakikita ko kundi mga tao o nilalang na hindi ko kilala pero nakakatakot ang mga itsura. Papa Dudut, ng mga panahong yon. Iniisip ko na lamang na bangungot o masamang panaginip lamang ang nakita ko at hindi totoo. At saka sina Lola at yung dalawang pinsan na kasama namin, sina Althea at Remeline, ay pawang may mga third eye. Sabi naman nila sa akin ay wala naman daw silang nakikitang multo sa bahay. Hindi ko lang alam kung sinasabi lamang ba nila sa akin na wala silang nakikita dahil ayaw nila akong matakot. O talagang walang multo sa bahay ni na Lola. Ewan ko, Papa Dudut, kung maniniwala ako. Kasi iba ang nararamdaman ko. Yun nga lang ay para mawala ang kaba ko sa dibdib. Naging defense mechanism ko na lamang na mag-pretend na hindi ako natatakot. At yung nangyayari sa akin, lalo na yung sleep paralysis ay bunga lamang ng stress ko. Siya nga pala, ang bahay pala namin ay second floor at malawak ang paligid kasi dati itong resort. Kwento sa amin ni Lola na nabili daw niya ang property sa wagsag presyo na halaga. Tinanong ko kung bakit ganon kamura. Ang sabi sa akin ni Lola ay wala daw gustong bumili ng property dahil natatakot daw ang mga tao. Ayaw namang sabihin ni Lola kung bakit natatakot ang mga tao sa bahay namin. Pero isang araw ay bigla ko naisipan na tanungin yung tindera sa sari-sari store na malapit sa amin. At doon inamin niya sa akin na madami daw namatay sa resort na binili ni Lola kaya mas pinili na raw itong ipasarado. Doon pa lang ay na-realize kong tama ang aking nararamdaman na mayroon talagang something creepy sa bahay ni Lola. Kaya agad ko namang kinausap si Lola tungkol sa nalaman ko. Pero ang sabi niya sa akin ay pinagiba naman daw niya ang buong gusali ng resort at tinayuan ito ng bago. At saka pina-exorcist na daw niya sa mga albularyo ang buong property para mapaalis ang mga masasamang espiritu at mga kampo ng kadiliman. Pero sinabi ko kay Lola na meron pa ring natitira na hindi umalis sa bahay namin. Nakibit-balikat na lamang noon si Lola sa mga sinabi ko. Samantala dahil nga sa second floor ang bahay namin, doon kami sa taas natutulog. Isang gabi nagising ako around 3 AM para umihi pero need ko pang bumaba kasi wala kaming arenola sa taas so sa banyo pa ako umihi. And pagbukas ko ng ilaw ay may nakita akong parang malit na tao sa bintana namin. Ang creepy ng mukha niyang parang red ang mata at matatalas ang mga kuko. Natakot ako nung una pero ewan ko ba dahil sa halip na sumigaw o tumakbo ay lumapit pa ako sa bintana tapos ay binuksan ko ang pinto at pagkita ko ay isang malaking pusa na lamang na parang aso ang laki at pulang-pula ang mata nito ang nakita ko. Doon ako nakaramdam ng takot kaya sinarado ko na lamang kaagad ang pintuan namin
at umihi pagkatapos ay natulog na ulit. Ibang experience ko pa sa second floor na tinutulugan namin ay may bintana. Katapat ng bintana namin ay isang puno na may maliit na treehouse na hindi na inaakyat dahil maliit. Bali pinatayo ito ni Lola para sa mga apo niya. Pero noong nagsilakihan na kami ay napabayaan na ito at hinayaan na lamang na anayin. Samantala, hilig ko doong tumingin doon sa treehouse kapag gabi. At isang gabi bago ako matulog na pagtripan kong mag-picture-picture sa paligid at natulog na ako. Kinabukasan noong tinignan ko ang mga photos sa phone ko ay may nakita ako sa isang photo kung saan ay madilim at tanging sinag lang ng buwan ang liwanag ay may isang babaeng nakaputi na animoy nakasilip din sa bintana ng treehouse. Makalipas naman ang isang linggo, dumating ang isang malakas na bagyo sa buong Luzon. Kasama siyempre na binagyo noon ay ang Pampanga. Mabilis na bumaha at tumaas ng tubig, so no choice kami kundi ang umakyat sa second floor para doon muna magstay habang hinihintay ang pagbaba ng tubig. Noong gabi ay pinakiramdaman muna namin ang baha at baka tumaas pa. Pero nung di naman na tumataas ay natulog na din kami at sa sahig lang kami natutulog at brown out na nga pala nito dahil sa bagyo. Noong madaling araw ay nagising ako para mag-CR pero habang gumagamit ako ng banyo, kahit madilim ay naaninag ko ang isang babaeng nakaitim, mahabang buhok at nakabelo, kaya natakot ako. Dali-dali ako naghugas at tinapos ang pag-CR ko at tumakbo ako kay Lola na natutulog pa rin. Takot na takot ako noon, Papa Dudut, kasi ramdam kong nakasunod siya sa akin. Umiga ako sa gitna ni Lola at nung isang pinsan ko pero hindi ako makatulog. Sa tagal kong nakahiga ay akala ko ay umalis na yung babaeng nakaitim na belo pero mas natakot ako. Noong pagmulat ko ay nandun pa din siya sa mismong harapan ko kung saan ako nakahiga. Dahil dito ay napasigaw na ako sa takot at mabilis namang nagising sina Lola at yung dalawa kong pinsan na kasama ko sa bahay. Bigla namang nawala yung babaeng nakaitim. Agad ko yung sinabi sa lola ko at doon ay may hinala siyang nagbukas na ang aking third eye. Dahil ayon sa kanya, madalas daw nilang makita ang babaeng nakaitim at inamin na rin niya sa akin na marami talagang multo sa kanyang bahay. At kahit na anong gawin niya ay hindi niya ito mapaalis, kaya nagpasya na lamang siya na hayaan ang mga ito. Pero Lola, hindi ba sila nananakit? Tanong ko pa sa kanya. Hindi naman, basta huwag ka lang gagawa ng mga bagay na ikakasira ng katahimikan nila. Tandaan mo pa rin na hindi sila mabubuting espiritu. Sagot ni Lola sa akin. Kinilabutan naman ako, Papa Dudut, dahil kahit na hindi raw nananakit ang mga nilalang na nakatira sa bahay ni Lola, masasama pa rin ang mga ito. Natakot ako noon na baka naghahanap lamang ang mga iyon ng tiyempo para makapanakit sa amin. Pero ang sabi lang sa akin ni Lola, huwag ko raw kakalimutang magdasal hanggat nandito raw ako sa kanyang bahay. It hit me hard, Papa Dudut, kasi aaminin kong hindi ako pala dasal noon, lalo na kapag matutulog na ako. No wonder kahit na may third eye sina Lola at mga pinsan ko ay hindi sila ginagambala ng mga kampon sa bahay namin. Dahil nagdarasal sila bago matulog. So nagpasya na akong sumabay sa kanila na magdasal kada gabi sa pag-aakalang matatahimik na ako habang nakatira sa bahay ni Lola. Simula noon ay wala na akong naramdamang kakaiba. Akala ko ay magpapatuloy na ito kaso ay nagkamali ako. Dahil isang beses after naming magsimba ni na Lola at mga pinsan ko ay nagpray muna ako bago matulog. Nung nakatulog na ako ay napanaginipan ko yung simbahan na yon. And then sa likod na part ng simbahan ay may dalawang taong lumapit sa akin. Yung dalawang babaeng nakasuot ng belo at parehong nakaitim. Papa Dudut, hinawakan nila ako ng mahigpit habang hinihila ako pababa.
Habang hinihila nila ako ay sinasabi nilang isasama daw nila ako sa impyerno. Tinatry kong magsalita pero hindi ko magawa habang tumatawa sila. Sunod-sunod na nangyari sa akin yon kaya muli akong kinabahan. Kinaumagahan naman bandang 5:00 ng madaling araw at naghahanda ako noon sa pagpasok ko sa eskwelahan. Inutusan ako ni Lola na mag-igib ng tubig sa poso kasi walang tubig sa gripo namin pag umaga. Habang nag-iigib ako ay may dumaang anino. Akala ko'y si Mama lang. Nung tinawag ko ay walang sumasagot. Kaya dali-dali akong tumakbo sa bahay noon at sinabi ko kay Lola ang mga nangyari. Kinabukasan naman pagkagising ko mga 4:00 ng umaga. Naabutan kong nag-almusal ang mga pinsan ko habang si Lola ay nagluluto ng pagkain na para sa akin. Nang matapos na akong mag-almusal, siya namang alis na ng 2 kong pinsan para pumasok na sa eskwelahan. Habang si Lola naman ay nagsisimula na maglaba sa likod ng bahay. Samantala, noong paalis na ako ay chinek ko yung bag na dala ko at na-realize kong naiwan ko pala sa kwarto ang cellphone ko. Kaya dali-dali akong umakyat sa kwarto para kunin yon. Pero papadudot nagulat ako kasi nakita ko na may 2 babae na nakaupo sa kama ko. Nakangiti sa akin, mapuputla ang kanilang mga mukha. At hindi naman nakakatakot ang kanilang itsura pero alam kong galing sila sa ibang mundo. Sa kabila noon ay kinilabutan pa rin ako at kinuha ko yung cellphone ko at nagmamadali akong bumaba na. Siyempre namang nakasalubong ko si Lola tapos ay tinanong niya kung bakit daw ako tumatakbo. Sinabi ko na may 2 babae akong nakita sa kwarto namin pero papadudot nagtaka ako. Kasi nginitian lamang ako ni Lola tapos ay biglang may tumawag sa akin. Kinilabutan ako noong makita na ang tumatawag sa akin na nasa likod ng bahay ay si Lola. Hindi ako makapagsalita. Paglingon ko sa likod ay wala na yung kausap ko, meaning doppelganger ni Lola ang nakausap ko. After that ay kinuwento ko kay Lola yung pangyayaring yon at simula noong 4:00 ng umaga, simula noon ay ayaw ko na talagang mapag-isa sa bahay. At kapag kinakailangan kong mag-igib ay nagpapasama muna ako sa isa sa mga pinsan ko. Samantala isang gabi habang natutulog ako, natatandaan ko na may isa akong panaginip na parang normal lamang. Suddenly ay dumilim ang paligid. Biglang may tumakip sa bibig ko at hindi ako makapagsalita. Pilit akong sumisigaw ng Lola pero wala talaga. Mamayang kaunti ay may narinig na akong nagsalita. Walang makakarinig sa iyo, Alexis. Sabi pa nito sa akin. Takot na takot ako noon kasi yung boses ng nagsalita ay hindi ko alam kung saan nanggaling. Pero parang nanggagaling yon sa impyerno. Para siyang boses ng isang halimaw. Hanggang sa naalala ko ang Diyos. Sinigaw ko ay Lord, Lord, Lord hanggang sa nakawala na ako. Pero yon ang akala ko. Pagkagising ko ay hindi pa rin ako makagalaw. Ang dilim ng paligid ko at para akong iiyak sa takot. Paulit-ulit kong sinisigaw sa utak ko ang Lord, Lord, Lord. Hanggang sa nakagalaw na nga ako. At hindi na madilim pa. Tumingin ako sa orasan para tignan kung anong oras na at saktong 3:00 na pala ng umaga. Kinilabutan ako nung makita kong 3:00 na ang oras ng time na yon. At saktong-sakto pa. Buti na lang at biglang nagising sina Lola at ang mga pinsang kong sina Althea at Remelin. Hindi na sila nagtanong sa akin kasi alam nilang may dumalaw sa amin. At ako ang napagdiskitahan. Sabi pa ni Remelin sa akin ay naramdaman daw niyang may nilalang na tumagos mula sa pader at dumiretso daw sa akin. Si Althea naman ay nagising kasi naamoy daw niyang parang may nasusunog na goma. Para daw ganon ang naaamoy niya. Ibig sabihin daw ay may demonyo na pumasok sa bahay. Si Lola naman ay hindi mapakali kaya kinuha niya mula sa katabing drawer ang isang prayer booklet. At doon ay nagdasal kaming 3. Papadudot habang nagdarasal kami ay nararamdaman ko talaga yung kilabot kasi nararamdaman ko na nasa loob lamang ng kwarto namin yung nilalang na yon. Hanggang sa biglang uminit
yung buong kwarto at nangamoy na susunog na goma sa buong paligid. Dahil dito ay napilitan kaming lumabas noon sa kwarto at doon muna kami sa sala tumambay. Hindi na rin kami nakatulog ng mga sandaling yon. Samantala pagsikat ng araw ay umalis si Lola at Remelin. Kaming dalawa lang ni Althea ang natira sa bahay. Pero para hindi kami makaramdam ng kung ano-ano ang kababalaghan ay nagpasya kaming tumambay muna kami sa labas. Pagbalik ni na Lola at Remelin, may kasama na silang isang pari at assistant nito. Muling pinabindisyonan ang bahay namin at nagkaroon ng padasal. Papadudot habang nagsasagawa ng padasal yung pari ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Naramdaman kong tila naging crowded ang buong bahay namin kahit na 6 na tao lamang ang nasa loob. Mamayang kaunti ay napatingin ako sa bintana at kinilabutan ako ng malala kasi may nakita akong dumaan na malaking nilalang sa bintana. Hindi ko alam kung lalaki o babae yon. Basta malaking tao at parang may sungay pa. Agad kong sinabi yon kay Lola pero sinenyasan niya akong magdasal muna kami. Pagkatapos naman noon, ng panalangin ay inabutan kami ng pare ng 4 na St. Benedict medals. Ito raw kasi ang mabisang pantaboy laban sa mga kampo ng kadiliman. Libre na raw yon at nabendisyonan na. Kaya pwede na naming itong isuot. Dali-dali ko yung sinuot at nawala naman yung bigat ng pakiramdam ko. Parang umaliwalas ang tingin ko sa buong bahay pagkatapos noon. Sa kabilang banda pagkatapos noon ay nanahimik na ang buong paligid. Nawala na yung kababalaghang nararanasan ko. Nagpatuloy ang kapayapaan sa amin hanggang sa lumipas ang 1 taon at kinailangan ko nang bumalik sa aking mga magulang. Sa ngayon papadudot ay dumadalaw pa rin ako sa bahay ni Lola. Kasama pa rin niya sina Althea at Remelin. At dahil sa palagi akong may suot na St. Benedict medal ay hindi na ako nilalapitan ng mga elemento. Mabuti man o masama, sa kabilang banda ay bukas na ang third eye ko. At nakakakita na talaga ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng mga normal na tao. Marunong na rin po akong mag-distinguish kung alin ang mabuti at masamang nilalang. Karamihan sa mga multo ay masasamang elemento kaya hindi ako nagtitiwala kapag nakakakita ako ng mga multo o mga kaluluwa. Ang palatandaang napapansin ko, kapag mabuti ang kaluluwa, as in legit na multo o kaluluwang ligaw, mga bluish ang aura kapag nakita mo. Kapag masamang elemento na nagpapanggap na multo ay wala itong bluish aura at sa halip ay makikita mo na wala silang mata o malabo ang kanilang mga mukha. At saka mga tunay na kaluluwa, kahit nasabihing naliligaw pa ang mga ito ay hindi sila nagtatagal sa mundong ibabaw. Kaya kung may makikita kang kaluluwa na nagkiklaim na nabuhay sila noong panahon pa ng mga ninuno natin ay magduda ka na. Hindi sila magtatagal sa mundo unless sumapi sila sa kampo ng kadiliman. Papadudot, hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Muli maraming salamat at sana po ay mapili ninyong itampok ang aking kwento sa inyong programa. Lubos na gumagalang, Alexis May Gutierrez. Maraming salamat Alexis sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa aming programa. Ang sinabi ni Alexis sa atin na ang totoong kaluluwa ay hindi magtatagal sa mahabang panahon sa mundo, na mga tao ay katulad ng madalas na sinasabi sa atin ng Biblia. Madalas kasi nating maririnig na ang kaluluwa raw ng isang namatay ay gumagala pa rito sa lupa sa loob ng 40 araw bago umakyat sa langit. Ito raw ang dahilan kung bakit meron tayong ika-40 na padasal para sa kaluluwa ng patay. Ang tanong totoo ba ito? May mga panatikong Katoliko rin na nagsasabing totoong araw kasi si Kristo ay 40 days pa ang ginawang paggala sa lupa bago umakyat sa langit. Kaya ganun din ang mga kaluluwa ng mga namatay. Ano ang mangyayari sa tao sa sandaling siya ay mamatay? Ayon po sa Biblia, "Then shall the dust return to the earth as it was,
and the spirit shall return unto God who gave it. Maliwanag na babalik sa alabok ang katawang lupa, samantalang ang espiritu ng tao ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Kailan mangyayari ang pagbabalik ng espiritu doon sa Diyos? Walang sino man sa atin ang nakakaalam kung kailan ang eksaktong araw at oras na mangyayari ito. Tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam, kung kaya hindi natin masasabing agad-agad o matagal pa. Ang tanging sinasabi sa Bible ay pagkatapos ng kamatayan ay magaganap ito. Bakit babalik ang kaluluwa doon sa Diyos? Babalik ang kaluluwa sa Diyos upang humarap sa kanyang hukom. Ayon din po sa Bible. At kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Maliwanag na pagkatapos ng kamatayan ay ang paghuhukom, kaya bumalik na sa Diyos ang kaluluwa at humarap sa Diyos na huhukom sa Kanya. Ito ang uri ng paghuhukom na partikular o individual kung saan bawat isang kaluluwa ay huhukuman. Dahil dito ay hindi totoo ang sinasabi na 40 days pang gagala ang kaluluwa ng isang yumao dito sa lupa bago aakyat sa langit. Bakit may mga nakakakita raw ng mga ligaw na kaluluwa? Ang isang aparisyon ay masasabing totoo kapag ito ay nasuri ng simbahan at napag-alamang totoo. Alalahanin mo, matalino ang demonyo kesa tao. Kaya kung kaya nating mag-impersonate ng isang tao, mas kaya ni Satanas na kopyahin ang kaluluwa ng isang patay upang mapaniwala tayo na narito pa sa lupa ang espiritu ng mga namatay. Kaya naman huwag tayong magpalinlang sa mga nakikita natin, lalo na kung makakita tayo ng mga multo. Para layuan tayo ng mga masasamang elemento at kampo ng kadiliman ay huwag nating kalimutang magdasal sa Panginoon at pagtibayin natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at mag-subscribe para sa ibang horror stories. Ganon din ang Papa Dudut Family YouTube channel and get a chance to win special prize sa bawat upload po natin sa channel na Papa Dudut Family. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories.